Meron pa dito, oh, yan, tapos na yung confirmation ng dating Pangulong Duterte. Ito na nga, Pangulong Rodrigo Duterte. ito na nga po, oh, dating Pangulong Rodrigo Duterte daw. Tinapos na ng International Criminal Court o ICC ang confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinagot ng depensa ang mga argumento ng prosekusyon at ang 3 count ng sinasabing crimes against humanity. Nagkaroon din ng rebuttal ang panig ng prosekusyon. Sinalag ng depensa ng dating presidente ang mga aligasyon hinggil sa umano'y common plan o sistematikong pagpatay sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, Kaya nagtataka ako doon sa sinasabi ni Kaufman, mga kababayan, na kesyo daw po, kesyo daw, masaya daw ang dating Pangulo doon sa kinahinatnan nung confirmation of charges. Ang mga nakikita ko po, taliwas, malayo sa pag-asa na pauwiin ho ang dating Pangulong Duterte. Nandiyan na nga po si Rodrigo Duterte. Ayan na ho. Shoutout sa iyo, boss! Kamusta ka na dyan sa ICC? May nasipa ka na ba dyan sa ICC? Kagaya nung lagi mong pinagmamalaki at pinagyayabang. Di ba? Shoutout, boss Rodrigo Duterte! ang terminong high value target na ginamit sa count 2 ng sakdal ay hindi isang code ng pagpatay. Anya, ito ay isa lamang operational classification na ginamit sa law enforcement para sa prioridad ng intelligence. The existence of a prioritization category within a law enforcement campaign does not establish a criminal plan. HVT was an operational classification used by law enforcement, and in this sense it is no different from a similar acronym in another country where I have clients. APOTS, or Australian Priority Organisation Targets. HVT is not a Sabi ni Dukha, dapat kasuhan din niyang abogado kasama sa pagpabagsak ng Pangulo sa plano nila. Puro naman sinasabi niyan. Pinupolitika ang mga Duterte. Paulit-ulit lang naman po, pati yata yung 18 marites, mga kababayan, plano daw papuntahin. No? Gagamitin ni Kaufman yung 18 marites. Kung dyan pa nga lang sa Pilipinas, mga bossing, hindi na makapagsalita yung 18 marites. Dadalin mo pa diyan sa ICC. Paano lalong magsasalita yun? Si Balikod na lang ang papuntahin nyo dyan. Total naman, sa lahat ng mga interview, si Balikod ang humaharap. Speaking of Baste, nabanggit natin si Baste Duterte. Ngayon may mga umaalingaw na tinatakot di umano ni Baste. Totoo ho kaya yon? Na tinatakot daw ni Baste Duterte yung may-ari ng video na ginamit daw doon sa ICC. No? Ito po, yung sinasabi ko, hindi sigurado. Ito, yung kumakalat na chismiso. Kasi nag-iiyak po Nagreklamo sa ICC. At ito yung may nakapoint ho na yan, mga bossing. Kumbaga, ang gusto niya, humingi ng tawad sa kanya yung ICC. Owner ng video na ginamit sa ICC hearing, nag-iiyak. Kanino kaya siya takot para sa kanyang seguridad? So, ang sinasabi po nung mga nakakita nito, si Baste Duterte daw, ano katatakutan mo dyan? Barbie naman yan. O, di ba? Nung meron siya sabi, bubugbugin daw si Torre. Tapos, nung pinatulan ni Torre, ayun, tumakbo ng Singapore. Ano katatakutan dyan? Wala yang mga yan. Mahilig lang yan doon sa mga, yung mga, tawag daw sa salitang tondo, dadaragin ka lang yan. Kapag ka ikaw nagpadarag, ayun, takot ka. Ito yung sabi, the Daily Netizen, owner ng video na ginamit sa ICC hearing, nag-iiyak. Kanino kaya siya takot? Para sa kanyang seguridad. Owner ng video na ginamit, nag-iiyak. Basta baka naman tinatakot mo. Ganito ang framing ngayon ng ilang post ng SMNI sa Net25 na parang napakalaking kasalanan, no? Napakalaking kasalanan ng ICC prosecutors dahil ginamit ang lumang video o lumang YouTube. Mga boss, kapag ka nasa YouTube na yan, nako, parang binibigay mo na yan sa lahat. Pinablik mo
Tapos kung mga CCTV yan, CCTV video galing doon sa mga barangay, etc. Publiko din ho yan. Di ba? Ano ang iniiyak nyo dyan? Nadidiin kasi ang dating Pangulong Duterte? Kaya ganon? No? Sabi dito, ganito ang framing ngayon ng ilang post ng SMNI at Net25. Nako, talaga naman ang Net25, oh. Yung mga iglesia, oh. Hindi ko sinasama dito, ha. Yung mga miyembro. Dahil yung mga miyembro ng iglesia, alam ko, mga kababayan, na sila ay ang gusto lang ay sumamba. Pero yung mga nandoon sa taas, sila yung mahilig sa politika. No? Dati ang sinasabi, bawal sa iglesia ang politika. Ito si Marcoleta, o di ba? Hinayaan na nila. Net25 na parang napakalaking kasalanan ng ICC prosecutor dahil ginamit ang lumang YouTube video ng isang Davao-based journalist na si Ben Jason Tesiorna. Sa hearing laban kay dating Pangulong Duterte. Yun nadidiin naman pala. Kaya naman pala, no? Pero sa interview ng DZRH, may isang krusyal na detalye na hindi pwedeng i-ignore. Mismong si Tesiorna ang nagsabing krimen ang isa sa mga footage na napanood. Diyos ko po, napakaliit na bagay niyan. Di ba? Ang sinasabi pa lang doon sa mga hearing na naganap, kung makakasuhan ba? Kung talagang tutuloy ba ang trial kay dating Pangulong Duterte? Di ba? Ibig sabihin, sa sariling bibig niya nanggaling na may pinanood na krimen sa CCTV at iyong mismong ginamit ng ICC prosecution sa kanilang narration ay may sistematikong pagpatay na isinagawa ng mga hitmen na di umano'y konektado sa inner circle ng mga Duterte. Alam niyo ho, mga kababayan, napapansin ko, diyan sa mga Duterte, diyan sa mga DDS, mahilig sila yung tatakutin kanila. Pag ikaw nagpatakot, tatakutin ka na nila palagi. Hindi ka na nila tatantanan. No? Ganun ho sa Tondo eh. Sa Tondo, nung bata pa ho kami dyan, pagka bagong lipat ka at nagpasindak ka agad, nako, habang buhay, kung habang buhay na nakatira ka sa Tondo, habang buhay ka na ding sisindakin, mga bossing. Pero mababait ito ang mga Tondo, mga kababayan. Talagang merong mga totoong mga matatapang, lalo na po nung mga panahon ni Asyong Salonga na taga-Angustia, yun talagang matatapang po. Pero yung mga ngayon, marami pa din pero yung iba, mga dayo na lang, mga panindak na lang. Sabi ni Alonly TV, 60 days pa po ang hintayin. Sabi ni Rodrigo Duterte, maganda po kayo sa pagkapanalo ni Inday sa 2028. Kasunod noon, 3 days of darkness. Kapag ka nanalo, malamang si Sara Duterte, ang uunahin yan yung uunahing asikasuhin yan, yung China. Di ba? Pero, speaking of that mukhang napakalabo naman Mukhang napakalabo naman mga kababayan. Tignan nyo nga eto na kung ano-ano na yung ginagamit nila para sirain po si Pangulong Bongbong Marcos. Meron silang, naniniwala ako si Defensor, tao ho yan ng mga Duterte. Biruin mo, kung ano-ano ng mga pinaglalabas, nilabas si Gotesa, merong Saldico na nilalabas ng mga video, hanggang ngayon hindi pa din napapabagsak, napapaalis si Pangulong Bongbong Marcos.